narinig pagpasok ko po na marami po akong motivational na narinig po sa mga kasama natin. Alam niyo po yung something that is making me happy while listening po yung I really want to comment po kay Sir, sino po? Ay, sige. Lahat po tayo actually, marami po tayong contributions dito generally sa ating mga kasama na katulad ni Ma'am Christy. And I really wanna comment kasi yun po inabutan ko si Sir Orly, tsaka lagi naman po yan si Sir Sir Orly, I really Joven po. salute him. Actually, he's such a good leader kasi ako man, although ano din po ako, medyo masasabi kong well-versed din po ako sa Planet IX, but there are times na sa crowd one natin, pag-a-activate ng mga 19 euros na activation, whatever, then bumabato po ako kay Sir Orly just to give me a confirmation. Tama po ba ito, sir? And that makes our world as business partners round. Kasi po ay nagtutulungan, there's no judgment, wala pong, para bang magkapitbahay na lang tayo, magkamag-anak na, okay, pwede ba magtanong? Ito ganito, and right away, wala nang duda na, ito ba yun? Tao ba itong pagkakatiwalaan? Wala na pong mga ganun, no boundaries at all, which is really nice. So, yun po yung I really wanna comment on si Sir Joven po. So talagang ni Sir sinerge ko pa yung pangalan. Sino kaya po tong matyagang nagtuturo. And I really comment on the courage to speak out para lang i-address yung concern ng isang kasama natin, 'di ba? Kasi sa totoo lang minsan sa kabisihan natin, although alam po natin honestly generally, yung alam natin yung concern ng tao minsan sa kabisihan parang ayoko ngang magsalita kasi it makes you commit yourself to be a part of their concern. 'Di po ba? Katulad ni Ma'am Gloria also. Kanina nakikinig po ako. And I really, correct me if I really wanna help too, Ma'am Christy. Pero honestly, grabe ang occupied din ang time ko sa totoo lang. Hindi po ako, full-time na po akong business, kaya lang wala rin po akong time. So, gustong-gusto kong tumulong, kaya po, tumahimik ako kanina. But all of a sudden, out of the blue, sabi si Ma'am Gloria na nag-suggest pa muna siya, di ba? Kay Sir Orly, kaya lang ang reply is, kasi busy si so early hanggang nag-end up po sa kanya. So siya, kumbaga na-prompt po siya na siguro work of Holy Spirit po 'yun na-prompt po siya na somebody has to be required to help out. Which is really good. 'Di ba? Yung ganun. And yung kay Sir Joven, really commend po sa kanya dahil nga it takes us the courage at naiisip ko rin po psychologically, no? If a leader, hindi po siya nagpakita ng ganong tiyaga, patience na tinuruan si Sir Joven, do you think po magtsatsaga si Sir Joven to help out Ma'am Christy right now? Na grabe, sabi ko, oh, wow, di ba hindi po natin to mga plinano, yung mga tuturuan ko si Ma'am Christy on the spot, di ba? Wala. But because of that patience na pinakita po sa kanya ng isang leader, right? And then yun din ang nag-graduate sa kanya and to help out Ma'am Christy. Diyan po tayo nagbubuklod-buklod na isang group. Which is sasabihin ko, I'm so grateful na meron po tayong mga ganitong mga leaders. Nagra-radiate po kung ano po yung mga pinapakita natin sa kanila. Yun po yung pinaparamdam din natin sa iba. We will also express what we have experienced doon sa mga other leaders natin. So, really, salute po yung mga, leaders natin. Salamat po, ha? And dito sa, narinig ko rin po yung concern ni Sir Joven kanina. Ma'am Christy, advice lang po. Ito po, pagbago tayo sa isang bagay, there's always a power in writing down the steps. I mean, the steps of the mechanics of what we are supposed to do. Doon po sa mga step by step na tinuro ni Sir Joven sa'yo, I doubt it, ma'am, kung may nag-retain sa utak mo na overwhelmed ka po noon. Meron po, masaya ka, at least na-find out mo kung nasaan yung staking mo. Pero medyo natawa po ako doon. Ano po ba ang in-stake mo? Yung tanong na yon, natawa po ako just not to insult. Okay? Natawa ako because it reflects na dyan pala ang problema. Right? Nung tinanong ka po, ano po ba yung in-stake mo? Sabi mo po, ang sagot is, ay hindi ko alam. Okay? So those type of things, we have to get a mastery of what we have.
Okay, Yes. kasi po ano man po ang kayamanan mo na hindi mo alam kung nasaan. Naku Mm, po, Diyos ko po, maghagilap tayo sa buong mundo. Buong mundo po ang platform natin, mm, ang game board natin, tandaan niyo. So kung hindi mo alam kung anong meron ka, well, mm, medyo mawawala po talaga tayo niyan. Naku po. So make sure you write down what you have po. Pero I assume doon sa situation ni Ma'am Christy, siguro ang pinabayad po sa inyo, it could be a drone or it could be a package, hindi na po natin alam. So kung nawala po yan or whatsoever, pasalamat na lang po tayo at may 25 IXT na natira dyan at nahanap natin. Napakasaya, di ba? Alam natin, ayun pala, 25 IXT pero hindi po 21,000 pesos yan ha. Baka malito po tayo. Isus, naging 25,000 na po yung 25 IXT. Ay, hindi po ganon. So, right now, Ma'am Christy, advice lang po, hindi po ako nag-advise na parang nanay ha, kasi mas nanay po kayo. Kaya lang po sa experience po, medyo ano ko, na-experience ko po, ipag sinusulat mo pala, maganda. Kasi po, there's power in writing. Okay po, there's power in writing. So, yung mga steps, dito ka po magsisimula, Ma'am Christy. Marunong ka po ba, ang tanong ko po, marunong ka po bang mag-screenshot? Oh, kasi po pagka hindi ka po marunong mag-screenshot, ay talagang magsusumpo kayo ni Ma'am Gloria para makita niya kung nasaan na po kayo banda, di po ba? Eh kung sinasalitan lang ninyo, wala siyang idea, wala siyang clue kung ano bang screen ang tinitignan mo. Alam niyo po malaking tulong po yung screenshot. Kasi pag in-screenshot mo, sasabihin ni Ma'am Gloria, nagluluto siya. Ma'am, eto na, nandito na ako, ano susunod kong pipindutin? Speaking of pipindutin, it's just a matter of analyzing what your question is. Kasi kung tatanong mo, ma'am, ano po ang pipindutin ko? Pag tinanong mo kung anong pipindutin mo, binasa mo po ba yung pipindutin mo at yung ano bang ginagawa mo? Oh, kasi kag limbawa, nagluluto si Ma'am Glo, tatanungin mo anong pipindutin ko, hindi naman niya nakita kung anong pinindot. May nangyari po sa akin yan. Yung confirm, pati yung confirm, tinanong po sa akin. Ay ako naman po, dahil hindi ko nakita, ay pindutin mo yung confirm. Yung pala confirm na cell pala yung napindot. So yun yung I've learned a lesson from that na wag po tayong mag-confirm kung hindi natin nakita yung screen ng pinapa-confirm nila. O, ikaw naman po na nagtatanong ng confirm, ay basahin mo po kung ano yung nasa screen. Kasi baka tinatanong, kino-confirm na po pala na isi-sell mo na po yung lahat ng kayamanan mo dyan sa loob ng Planet IX. So it's just a matter of analyzing what your question is. At saka yung bago ka magbato ng question dun sa nagtuturo, please help us out din po kung ano yung tinatanong mo. Paano? I-screenshot mo. Ma'am, nandito na po ako sa window na ito. Ano bang pipindutin ko? Pag ako nag-advise, confirm lang. Yung pala, confirm to sell. Ay, naku po, nawala. So, in my conscience, baka kargo ng konsensya ko, nakakaawa naman po kayo. So, yun po yung advice. Doon ka po mag-start. Make sure marunong ka pong mag-share screen to minimize the time. At saka, it makes the life easier po doon sa nagtuturo. Ang pangalawa po, one at a time, na overwhelmed. Ay, paano po yung gagawa ng tiles? Ay, mahabang usapin po yan. Paano po gagawa ng staking? Paano maglalagay sa staking ng IXT versus energy? Ay, mahabang usapan na naman po yan. Bakit? Eh, tuturuan ka po niya, magkaroon ka ng Matic, isaswap mo po doon sa IXT. Tapos yung IXT, kailangan meron kang i-match na energy. Ay ang tanong, paano ako magkakaroon ng energy? Ay mahaba na naman pong proseso yan. So ang dami pong mechanics, ma'am, one at a time. Don't overwhelm po yourself into learning so many things in one day. Alalahanin niyo po, pinag-aralan natin ito since 2021. Ay gusto niyo po overwhelm, ay lahat yan turo mo sa akin. It requires somebody's time po, to be honest. Okay, so hindi po, wag po kayong masaktan, straightforward po magsalita, ganun. Realistically, we have to think of those things po, na one at a time. Oh, ngayong umaga, meron ka ng tiles, lalagyan natin po yan ng mga ano yung nilalagay sa loob ng tiles, yung naglipad-lipad, ay waste. Mag-iipon na po yan ng waste.
Ay, 'pag nag-ipon ka pala ng waste doon, mga tiles, kailangan may renta. Ay naku po, problema na naman 'to, paano ako maglalagay ng renta? Oh, yun na naman po, another usapin na naman po 'yan. So, ituturo lahat 'yan ni Ma'am Glo. Salamat po Ma'am Glo sa pag-a-accept po ng ano. Tama. Kaya pasalamat po tayo ng malaki doon. So doon po sa LP staking, speaking of which, nag-LP staking po ako ditong nakaraang taon, and parang hindi po ako masaya masyado sa LP staking. Although ang LP staking is maganda. Bakit po maganda? Kasi po mas flexible po yung LP staking. Dadagdagan ko lang po yung shinare ni Sir Orly. Ano po na yes, there is an LP staking, and it should be done outside ng ating Planet IX. Now, kailangan natin maintindihan, Sir Joven, yung differences po ng staking versus the liquid staking. So yung liquid staking po, ilalabas po natin yung IXT natin, ilalagay po natin siya sa Sushi Swap o kaya yung Quick Swap. But I think hindi po lang po ako sure, but minumonitor ko po kasi yung mga activities para umangat yung ating ranking po sa ano, naalala niyo po yung staking airdrop? Staking airdrop. Yung airdrop po nakaraan, parang hindi po siya ano kasama doon sa points points natin kasi siguro dahil nga nilabas po natin yung activity doon sa other platform, another exchange, yung QuickSwap, SushiSwap doon. So doon po ako na ano, hindi ko ako, so ang pinol out ko na lang po yun. But the benefit of staking, the liquid staking is, halimbawa naka-stake po yung, hindi po siya parang yung traditional. Alin po yung traditional sa ating Planet IX? The traditional way of staking is yung ilalagay mo yung staking mo doon. Let's say, nag-stake po tayo energy versus IXT sa energy, di ba? Habang in-stake po natin yon, nakalock in po siya. There's no way we can use ano yung in-stake po natin doon. Ang pwede lang natin i-generate yung pong kinita, yung profits. But sa liquid staking, pwede nating ginagamit yon while we are staking. So mas broader po yung kanyang concept, which is most traders, mas maganda sila doon nag-staking sa LP. No po, ang ano ko lang, the reason na pinull out ko, binalik ko siya sa staking ng Planet IX is, Planet IX has its own gradual progression ng kitaan, which is I really love the most kasi nag-start siya sa traditional way at masaya ako sa nagiging result. Ibig sabihin, whatever you put doon sa staking mo, staking ng energy versus IXT, meron talagang ano yun, continuous po yung, consistent po yung flow ng income. Depende po sa kung magkano yung nilagay mo. That's the traditional way. And yung pinuhunan mo, which is IXT and energy, actually hindi naman puhunan yung energy kasi nawawala po siya after a month, di po ba? Hindi mo na ika-count yun na, ay babalik yun. Hindi. Ang maganda doon is, yung minats natin na IXT, solid lang po siya, nandun siya. No? Nandun lang po siya. Ang pinoproduce lang po, Ma'am Christy, is wag ka pong ma-overwhelm sa mga sinasabi ko kasi nandun ka pa lang po sa simula ng iyong yung journey po sa pag-aaral. But that's okay. You will get there. Sabi ni Sir Joven, you will also get there. Mahirap pong sagutin yung paano yun. Diyos ko po. Tas ang katutak so one at a time. Yun po yung secret ng Ma'am Christy. Okay, nandyan si Ma'am Gloria, alam na po niya, nanggaling po kami lahat doon. Pero step by step, hindi po naaral yan ng isang gabi, isang araw. Okay, so doon po sa mga pupos nakikita mo po, ma'am, don't get overwhelmed. Darating ka din po doon. Okay, so dito, balik po tayo doon sa LP staking. LP staking is a little bit complicated, I would say. Kasi po, Sir Joven, you have to papasok kayo sa isang platform na hahanapin mo at nung nilagay mo doon, hahanapin mo yung nilagay mong assets, pwede mo siyang i-rolling sa other kitaan. But the thing is, we are not using the QuickSwap or SushiSwap to operate. Kaya kailangan may mastery ka po doon. Kung medyo alanganin, alam nyo po, I'd rather put myself into something less simple
pero manageable ko. Yun po. At saka hindi ka naman pulugi. Dahil nga sa liquid swap, sa liquid staking, ay kailangan mo rin hanap-hanapin mo pa doon. Mamaya nakapindot ka pa mo ng hindi familiar sa'yo, lalong nawala, di ba? Whereas dito sa ating staking, the traditional way of staking in Planet IX is you just put your assets there, IXT versus your energy, at masaya ka na pag merong nag-generate ng energy na mga tiles, yung mga basura natin, nandyan na. Continuous na rin po yan. Passive income na pong binibigay sa atin sa totoo lang. Kasi ako, nasasabi ko at wag po kayong magalit but i-announce ko ulit, napoproduce ko yung pambayad ng condo dito sa account, which is napakasaya kasi nga yung kinikita ng Planet IX, binabato ko na siya sa solidified assets. Di po ba? So maganda po. And just to inspire you guys, hindi po para to brag or to inspire na meron palang bigger projects na magagawa ka out of your project na Planet IX. Yun po yung inspiration na pwede kong i-share po doon. But dito po sa LP staking, I would recommend na wag po tayong ano doon kasi nga napansin ko parang hindi siya beneficial doon po sa rating ng ating mga mga tawag nito, mga position doon po sa airdrop. Yun po yung experience ko last year. So I didn't do it. But I was doing the LP staking doon po sa other platforms. Marami pong mga ibang other platforms na pinagagawan and with different cryptocurrencies. Hindi lang naman po yung LP staking ng IXT at Matic or USDT dito sa ating Planet X. You know, ang IXT po is I think talagang mag-grow ka sa loob ng ating mismong platform. I'd rather do it within the scope of our Planet IX platforms kasi mas safe yung feeling ko po doon na nandun lang, madali mong mahanap at saka grabe, it's been a year na ba since we started the staking po and continuous lang po siya. And hindi po siya nangangako ng 100% or 30% daily ROI. Hindi po yung mga ibang platforms yan na biglang yaman ang pangako tapos mamaya biglang nawala pala ang platform. Yun ang isang nakikita ko sa Planet IX na which is really good. It makes the people or it makes the investors a little bit comfortable doon po sa sa paglalagay kasi hindi mawawala. Very transparent po ang ating platform, which is samantalahin natin habang buhay ang ating platform at meron pong binabatong payouts. Let's take advantage of that po, no? So continuous lang every month. Masaya ako this month. Hindi po siya na delay, hindi po siya hindi napaka-hassle yung pag-i-stake this time, no? Wala pong masyadong mga glitches, walang delay, walang problema. Very smoother po yung process this time kaysa yung last month. But kahit po medyo nag-slow down last month, meron pa ring kita, meron pa ring yield na nagpapasalamat tayo at lahat tayo ay meron. Okay, doon po sa mga naririnig po natin na hindi maganda yung wala kaming kinita diyan sa siguro, I would say katulad po ni Ma'am Christy, siguro hindi po sila masyadong naintindihan, din po sila masyadong na-navigate po yung ating platform. Kaya po siguro ganon. But as long as nandun po tayo sa sitwasyon na meron tayong kinikita, sinusunod po natin lahat yung mga mechanics, hindi po tayo mawawala. So it's a process of continuously learning the mechanics para hindi po tayo mapag-iwanan. Doon po sa mga situations na wala pong mga kinita, well, we know the answers. Right? Alam niyo po ang answers kaya So in the case of Ma'am Christy po, sige lang po ma'am. Salamat at meron po tayong mga leaders na willing pong magturo and you keep it up po. Keep up the good work po kasi meron ka pong magiging resulta dito later on. Yan lang po Ma'am Glo. Salamat po and thanks for letting me share and good luck po sa ating lahat. Bye po. Ayan, thank you Ma'am Abby sa wisdom po at saka sa inyong share. Ayan, narinig po ninyo si Ma'am Abby at saka Sir Hoven. Nakakuha ka ng idea sa share ni Ma'am Abby regarding Salamat po. Thank you po. Anyone po na gusto mag-share? Hindi ko na gagawin yun, ma'am.
Dito na lang ako sa Mag-stick ka na lang sa energy. Dito na lang ako sa Planet IX. Ma'am, Sir Joben, mas malaki din yung milk. Pwede na to. Yung milk. Mm-mm. Kaya daw ni Coach Jobin ay yung kung paano niya i-overtake yung kondo ni Ma'am Abby. Galing sa kita sa XT. Kaya po yun, sir. Sige Kayang-kaya lang. yan. Hindi Pagka naman. ang isang account mo nagpo-produce ng mga Ay, 2,000 IXT monthly, 2,000 IXT kasi yung isa ko sa 2,587 monthly po niya eh. Pagka punong-puno na yung pool ng ano yon, puno na yung pool ng mga stakers sa energy IXT staking, bumababa po siya sa 2,000 plus. Pero sa ngayon dahil nga beginning of the epoch, 'di ba, na umaabot pa siya ng 10,000 something pero sabi ko bababa din 'yan. Pero pagka nag-stake na siguro ang lahat ng population ng Planet IX, bumababa po siya ng 2,000. Pero alam niyo po yung 2,000 IXT, i-convert niyo po magkano po sa monthly niya yun sa pesos. Okay pa rin po, 'di po ba? So sustainable pa rin po 'yun to sustain po yung isang kondo. Tama, Kaya sir. po natin Tama, yan. Ma'am Abby. okay na to, ma'am. Masaya na ako dito sa 1,000, ma'am. Ay, opo. Kasi wala ka na pong Ma'am Abby, ginagawa, sir. marami ka nang mabibiling kondo pag umabot ng $10, di ba? Ang prediction $10 this year. Ay, grabe. Pipay out ko po yung 5 kondo, sir. Wow. Abot 100 next year na, nako po. Saka ipapublish talaga natin yun, sir. Kasi very proud tayo. Grabe, na-pay off yan dahil sa Planet IX. Nako, lalong Yes. mag-skyrocket ang value ng IXT pag ganon, di ba? May mga Tama. side stories. Ma'am Abby, binitin mo lang kami doon sa iyong isang sagot kanina, isang Alin Bakit po? hindi yung mga mga naglaro sa Planet X, bakit hindi kumita? Ano yung sagot? Hindi mo sinagot eh. Alam na natin yung sagot pero hindi mo sinagot. Ano ba ang sagot Ang doon? sagot po doon, kasi po na-brainwash sila sa unang-una, na-brainwash sila doon sa kwento na ang Planet IX kasi ka-tie up na sister company ng Crowd One yan. Doon, na-brainwash na po sila kasi nga ang root company is meron silang binabadmouth nila, 'di ba? Yun yung isa. At saka hindi mo mapipilit yung isang tao pag may negativity na nakahalo na sa bloodstream po nila, sa mindset nila, hindi na po natin mapipilit. Yun po yung isang factor. Ang susunod po, hindi nga nila naaral. Paano naman nila aaralin kung galit sila doon sa mga kasama na nila sa business na iyon? 'Di ba? Hindi na sila yan reach out to ask for help. Katulad ng ginagawa ni Ma'am Christy, sabi po niya, "Ma'am, sir, nakikita niyo naman po yung initiative ni Ma'am Christy na to learn it, 'di ba? Yung interesado talaga siya matutunan, regardless her age." And yan po yung mga kailangan nating kasama. Out of 100, kung meron pong ganyang tao na interested, alagaan po natin. Kasi tingnan nyo, baka mamaya isa si Ma'am Christy na buo din ng project niya out of Planet IX later, and siya yung magti-testify na ito kahit papaano meron akong kinahinatnan, regardless of those background stories na ang pangit ng Planet IX, ito hindi maganda, wala akong kinita. Well, istorya lang po nila yon. Iba naman po yung kwento natin. Why do we have to base our success doon sa kwento ng isang tao, right? So ang isang sagot din po doon, well, siguro, we have to respect the time of people. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin sa buhay. Yung siguro kakulangan ng time po nilang aralin, kakaawa nga po, pero wala po tayong magawa. It's just that we have to deal with the nature, 'di ba? Kung ano po yung nature ng buhay mo ngayon, regardless anong person from different walks of life, iba-iba yung sitwasyon natin. Nagkataon lang po siguro, I would say, hindi ko po pagmamalaki na ako'y magaling. Hindi po ganun. Wala po sa pagalingan yan minsan. Depende rin po yan siguro sa time natin. Di po ba? Nagkataon lang po siguro na mas marami akong time na gugugulin to learn it. Unfortunately, doon po sa iba, wala po silang ganung time siguro, time freedom na gawin dahil they have to make it part-time. Nag-work din po sila para itaguyod yung buhay. Maraming bills na babayaran. But at least
gaano man po yung ano mo, yung time frame mo, may mararating ka kung talagang consistent mong aralin. May patutunguhan ka po. Yun lang po ang alam kong sagot. Maliban na lang po pang-apat, yung katamaran, minsan tamad. Right? Tamad, well, nature ng tao yan. May mga pagkakataong tinatamad tayo. Pero alam niyo po, sa vocabulary ko po bilang tao, well, hindi ko po ugaling maging tamad. Sayang ang oras, lagi po akong ganyan. Hindi naman po ako yung ganid or greedy. Pero look, ito po yung maiiwan ko po sa inyo, parang share ko, no? Ang Panginoon po, si Lord, binigyan tayo ng iisang alas to go through this life, di ba? Minsan ka na lang tatawid sa buhay na ito. Hindi mo pa todo-todohin yung ano mo, yung silbi mo bilang tao. So naalala niyo po yung kwento ng i-share ko lang po ha to end up. Pag pinanganak, pag may namamatay na tao, ang ano pong nilalagay sa lapida? Doon sa date of birth, tapos doon sa gitna sa pagitan ng date of birth at saka date of death, no? Meron pong isang gitling doon, yung dash. Yung dash na yun po yung gap. Ano pong mga ginawa mo? Napakaliit na gitling po yun, nakapagitna sa date of birth and date of death. Pero napaka small thing doon, but it means a lot. Yun po yung gap na nagde-describe kung anong ginawa mo while you were alive. Sinayang mo ba ang opportunity? Kaya po, minsan, sa buhay naming mga traders, no, halos di kami matulog. Why? Alam ko po, I'm aware na hindi po health-wise yung nangyayaring ganon, but you have to maximize the best out of what you can do with that life, na yung gap, yung gitling na yan. Kasi po, si Lord lang nakakaalam kung hanggang kailan yung gap na yan. Di ba? Yun yung chance po natin. At pag hindi po natin ginawang the best, sayang. Di po ba? So ako po yung klaseng tao na hindi nanonood ng TV. Ano ang sinacrifice ko? Pag may mga outings, mga gathering, whatever, ako po ay nasa isang sulok lang, tahimik. Hindi rin po ako yung klaseng tao na busy sa pagkukulorete or whatever they do with their faces or what. Ay magpakilay ka lang yung permanent na, 'di ba? Yung para maximize minimize yung time mo to spend onto something material, something like, pag ako po yung nagbihis, sige lang, suot lang. I don't care kung baduy ba or whatever, kasi I don't want to spend so much time sa pagpipili ng kung anong maganda sa'yo or what. Because I believe kung ano itsura mo, pinanganak ka ni Lord, naging tao kang ganyan ang itsura mo. The artikulos, yung mga dekorasyon na ilalagay, it doesn't mean so much, no? What describes us most is whatever's within, whatever's nasa loob, that radiates. Yun lang po yung ganun kasimpleng buhay. And sayang ang oras, laging sayang ang oras. No? So yun lang po ang sharing ko. Marami na naman po akong nasabi, sorry po. Minsan parang it comes like a flow. But yeah, back to you, Ma'am Glorious lang po. Ayan. Maganda po yung sabi ninyo. Marami akong napulot. Marami po tayo. Tama-tama ka po, kung talagang merong ang gustong gawin, aalisin mo po yung nakaka-distract sa'yo. Television. Alam po ba ninyo, Ma'am Abby, ako din, since nag-join ako ng C1, hindi na po ako nanonood ng TV. Tsaka yung Planet IX. I spend time sa Planet IX po kasi nung una, di ba, nag-aaral tayo. Talagang pinag-aaralan natin. Kaya, Ma'am Christy, ang ano ko po sa inyo, hihanda po ninyo yung sarili ninyo dahil ang Planet IX po, hindi po siya kaagad na matututunan. Yan lang po ang ano ko. Okay, Sir Eddie, the floor is yours po. Sino ba pong gustong magtanong? Welcome po. Sir Danny, nakita kita. Saan ka? Ma'am Gloria, first kong marinig yung actually marami akong mga motivational video na pinapanood everyday pag ako ay alam mo na minsan ay dumarating sa buhay natin yung nanghihina ka rin dahil nga bakit parang walang nangyayari, parang antagal ng mga inaantay, parang ganun baga. Pero I keep on watching motivational video. Kagaya mo, Ma'am Gloria, ako hindi nanonood ng TV.
Planet X lang ginagawa ko. Siwa. Kasi nag-enjoy ako sa Planet X. Eh, siyempre, kung saan ka kumikita, doon, yun yung bigyan mo ng time, di ba? So, first time kong narinig yung motivation ni Ma'am Abby, doon sa Lapida, wala pa akong narinig ka ng motivation. Tama nga yung sinabi niya. Na yung dash na yon, 'di ba? Lahat ng mga Lapida pag namatay ay merong dash talaga yon, nakikita ka sa pagitan ng date of birth at date of death, 'di ba? So, yun yung magandang motivation na actually talagang tayong mga tao ay binigyan po tayo ng different gifts ng Panginoon. Pero it's up to you how you use it. So, yung gap na sinasabi ng Ma'am Abby, yun uh, yung time natin sa mundong ito kasi isa lang po ang buhay natin, kung ano yung gagawin mo dito, sa mundong ito habang ikaw ay nabubuhay. Either sasayangin mo lang sa walang kabuluhang bagay o gagawin mo yung best mo para mapaunlad mo yung buhay mo at ng pamilya mo. So, yun lang, you have the choice, Kaya ako I chose na talagang ano man yung binigay ni Lord sa akin na layunin ko sa mundong ito habang ko nabubuhay ay ginagampanan ko talaga dahil ang isang goal talaga natin as leaders, especially sa mga nag-stay dito, mga pioneers din po sa Planet X, ay matulungan din yung mga kapwa nating mga OFW na maranasan nila yung nararanasan natin ngayon. Ayan, Ma'am Christy, hindi pa kayo huli ang lahat, pero gaya ng sabi ni Ma'am Abby, hindi na po ako papakita, Ma'am, kasi ako yung nagluluto. Gaya ng sabi ni Ma'am Abby, it takes time na pag-aralan ang Planeta X. Talagang magsusunog ka muna ng kilay, kagaya ng ginawa namin, pero it's worth it. Yun lang masasabi ko, it's worth it talaga pag natutunan mo siya. At napakasaya na yung mga araw-araw kang namimitas. Yung 'di ba naririnig niyo sa amin, araw-araw kaming namimitas. Kasi nga sa dami ng mga naka-stick na mga asset namin sa IX Foundation, mamimili ka lang doon kung ano yung pipitasin mo. Yung territory staking, marami na yung territory staking ko, pitasin ko na. O yung MetaShare staking, ano na to, pang-bid ko na to, o kaya yung energy staking. So, napakarami pa. Ang dami po dyan na pwedeng pitasin, di ba, Mong Gloria? So, yun po. Yeah, Salamat tama. na nabi muli sa yung motivation sa amin. Good. Thank you po, Sir Eddie. Ayan, pwede ko naman po sigurong tawagin si Ma'am Adele pa, matagal